Basta't pasok sa requirements ng saligang batas, kahit sinong Juan de la Cruz pwedeng kumandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas. Pero pananagutan ng COMELEC na salain ang mga gustong tumakbo at pagkatapos ay tanggalin ang mga maituturing na panggulo o kung tawagin po'y nuisance candidates. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, umabot sa 19 ang mga gustong tumakbo sa pagkapresidente at sa pagkabise-presidente. Walang pinipigilan dahil sa ilalim nga ng saligang batas, pwedeng kumandidato bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ang sinumang natural-born na Pilipino na rehistradong botante, marunong magsulat at magbasa, hindi bababa sa 40 taong gulang sa araw ng eleksyon at 10 taong naninirahan sa bansa bago ang eleksyon. Sa mga gustong magsenador, 35 years old ang age requirement at 2 taon naman ang residency requirement. Sa ngayon, kasama pa sa listahan ng COMELEC ang lahat ng naghain ng COC. Pero ang mga pangalan na yan, sasalain muna bago ilabas ang pinal na listahan sa December 10. Tatanggalin ang mga idedeklarang nuisance candidate o yung mga kandidatong hindi pasok sa requirements ng batas, yung mga inilalagay sa kahihiyan o katatawanan ang proseso ng eleksyon, yung mga magdudulot ng kalituhan dahil sa pagkakapareho ng pangalan sa ibang kandidato o yung wala naman talagang tunay na hangarin sa kanilang pagkandidatura dahil walang partido, walang plataforma o walang kakayahang maglunsad ng isang pambansang kampanya. The filing of COCs is a manifestation of democracy, I would say. And in a democratic process, ganyan talaga. I see it positively na kumbaga, mas maraming gustong manilbi at sabi ko nga, karapatan naman ng isang mamamayan na mag-aspire for higher office. Pero para sa ilan sa mga naghain ng COC sa pagkapangulo at pangalawang pangulo kanina, hindi sila mga panggulo. Itinadhana raw ang kanilang hangad na pagkandidato. Areglado na sa akin yun. Asa tiyang pa lang ako ng aking ina. Ang nagpakilalang voluntary missionary na si Romeo John Igonia, Arkanghel Lucifer ang inalagay na pangalan sa COC para sa balota. My baptized name is Romeo John Igonia. When I discovered myself that I am Lucifer, wow, natakot po ako. Bago makapasok sa gate, may taga-COMELEC na nagche-check sa mga dokumento ng mga nais kumandidato. Kaya ang ibang kulang sa requirements hindi pinapayagan. Si Josephine Morillo na tatakbo sa pagkapangulo, desididong fill upan ng form. Pero sa plataforma, tsaka na lang daw kapag nanalo na siya. Ano pong gusto niyo gawin, ma'am? Kung mani-presidente? Maling kayo lahat. Ilan sa mga naghain ng COC ngayong araw para sa presidente, Bertrand Joseph Winstanley, Cornelio Sadsad Jr., Marita Urquia, Virgilio Yeban, Benjamin Rivera, Juanito Luna, Medardo Menrique, Luz Veminda Venerada, Michael Argueza, Romeo Plasquita, Vice President Angelito Beluga, Nice Anima, Rolando Tibayan. Noong 2010 presidential elections, umabot sa 89 ang nadeklarang nuisance candidate sa pagkapangulo, 12 sa pagka-vice-presidente at 96 sa pagkasenador. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.